Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Peanut Gallery Media Network. Martin Romualdez nagsamba ng kaso laban sa network na ito, PGMN, for calling him buaya. Former Speaker Martin Romualdez has filed yet another libel case against Peanut Gallery Media Network, whining or reklamo that the network's repeated references to him as buaya and other labels amount to criminal defamation. In his affidavit, Romualdez complained about thousands of social media comments he claims were influenced by PGMN's coverage, saying readers now call me a thief and a buaya and celebrate what they believe is my impending imprisonment. Yan po ang pahayag ni Romualdez sa kanyang complaint affidavit. He even pointed to Mabanta's love letter video where the PGMN CEO declared that 1/3 to 1/2 of the network's future content would be devoted to explaining Romualdez's crimes to the entire country and translated into every major Philippine dialect. Romualdez moaned or complained. This showed PGMN's intent was not to inform the public about me, it's to destroy me. Romualdez complained about PGMN's repeatedly calling him the most corrupt politician of the 21st century, a plunderer, Luther King, and the mastermind of a corruption scandal. He complained those were treated as fact instead of allegation, even though the Ombudsman of the Philippines itself also named him the master plunderer, and the Sandigan Bayan referenced him as the purported mastermind. PGMN has countered that its reporting and commentary concern matters of vital public interest involving a powerful public official, and that Romualdez's desperate barrage of lawsuits is obviously meant to silence criticism. The network insists it will continue reporting despite the absurd legal pressure. Since announcing its war against Romualdez 41 days ago, PGMN videos and content highlighting the scandals of the former speaker have generated more than 100 million views across platforms, keeping a national attention fixed on his corruption. What PGMN has achieved is unprecedented and is now likely the most viral social media campaign expose for corruption in the history of Philippine politics. The latest filing marks the 79th lawsuit Romualdez has lodged against the network. Hala, grabe no? Ano na? 79 na? Lawsuit against the network, underscoring his escalating legal tantrums. So, karapatan ng ni Romualdez na magsampa ng kaso. But karapatan, what I mean karapatan, ang PGMN, ako personal nagpapasalamat ako at may PGMN tayo na walang takot na nag-i-expose ng mga ganitong aligasyon. Okay? So bahala na ang taong bayan
kung maniwala tayo sa aligasyon ng PGMN o hindi. So bakit PGMN lang kinakasuhan? Si Attorney Rowena Ganson, ganito rin ang tawag niya kay Romualdez eh. Yung mga buhaya, Martin Luther, plunderer, mastermind, lahat. I don't know wala pa akong na-monitor na isinampa ni Romualdez na kaso laban kay Romualdez. Samantala itong PGMN 79 nga kaso na, ang dami. Talagang siguro nararamdaman niya yung influence kasi nga ang dami nga naman nanonood o nagbabasa sa mga post ng PGMN. Isa sa mga angkor nila na paborito ko ay sina Attorney Regal Oleva and Attorney Bing Guanzon, Rowena Guanzon. So may talaga itong PGM. Salamat po Franco Mabanta, CG Hero, and sa lahat na bumubuo na staff or mga anchors, mga kwanita lalo na ang pinaka tong si CG Hero, yung ginawa niya na 90 minutes video exposing yung corruption scandal ni Romualdez, yung asawa niya at ni Saldico. Yun na yung more than 100 million views na yun, na ilang beses pinatanggal sa Facebook, sa YouTube, lahat ng social media pinatanggal. Kailang lumaban ang PGMN. Ngayon nanalo na sila. Specifically yung YouTube, napaka-strict ang YouTube. So nung una tinanggal ng YouTube, kailang nagka-reklamo, counter claim ata ang tawag doon. Lately inaprubahan ng YouTube na ibalik sa YouTube yung video ng PGMN exposing the alleged corruption of Romualdez. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Ako diri sa gipatindog nga balay ni Silo sa Natabangan ug Yero nga taga Lower Kalapat. So muna ni ang iyang pag-atupan karon sa natabang sa iyaha nga Yero. So muna ni ang Yero nga gitabang nga iatop karon. So kompleto gid na apay plinsin. Yang idunig ka maama. Dagay na ka po. Nimbis gani tagka. Gabi ay. O karon naman na gyud sa pag-atop ang ginatabang nga Yero. So makita gyud nato nga natupan na ang ilang gipatindog ni Silo nga balay. At sa Ginoo nga nakaatop na ko sa akong balay nga akong gipatindog. Salamat sa nagtabang sa Yero. Ginaot nga magpadayon pa para naapadaghan nagulat. Kung wala mo ang nagtabang kay di pa ko makapatindog sa akong balay. So, salamat ako nagani ang ningkamot ani para makapatindog kog balay. So, salamat sa Ginoo. So ikaw na ani ang nagpatindog. Oh. So Para makataod lang mig balay. Para makabalay lang mo. Akong bana dagan man siyang trabaho, busa ako na ang ningkamot nga magpataod mig balay nga. Matagaan mig Yero. Salamat kaayo. Ug salamat kaayo tag sa mua. Salamat.